Ano nga ba itong Express Send Scam Insurance ni GCash? Tara, alamin natin. So kapag nagsisend kayo ng pera dito sa GCash, ay napapansin nyo ba itong sa pinakababa, itong word na scam insurance? So kapag ba ay ito ay klinik mo, tas nagbayad ka ng 30 pesos, mapoprotektahan ka na ba nito laban sa mga scammer? Mababalik ba yung pera mo? So tara, ipapaliwanag ko. So ito daw Express Send Scam Insurance ay isang personal cyber insurance product ni GCash na nagsesecure para sa ating mga Express Send Money. Yung mga transaction natin sa GCash using Send Money. Dito sa pinakababa is mababasa ninyo, your trick into transferring money to an impostor or buying from a fake seller. Meaning ito ay pasok lamang kapag naloko kayo ng isang fake na seller. So magtataka kayo, so halimbawa kasi nag-send kayo sa isang tao tapos klinik nyo yung scam insurance, tapos inabil nyo siya pero na wrong send kayo, makukuha nyo pa rin ba yung pera using that insurance? Kaya ngayon ay aalamin natin kung ano yung mga pasok at hindi pasok sa insurance na to. Ang una nga riyan is yung social engineering. Ito yung mga nagpapanggap na kakilala mo or taong pinagkakatiwalaan mo, tapos ang layunin talaga nila, ang goal nila is yung makapag-express send money ka sa kanila. So before nangyari na rin sa akin to, pero yun nga hindi ko nagamitan ng scam insurance, kaya sayang. Ang nangyari kasi sa akin, nahack nga yung Facebook ng brother-in-law ko. Tapos yung nakahack is nagpanggap siya na siya yun. Tapos pinag-chat kaming family niya, mga katrabaho niya, kaklase niya, nahihiram siya ng pera. Pero yun nga dahil nga nagtiwala kami at akala namin siya yun, nag-send kami ng pera. Tapos, huli na namin nalaman na hindi pala siya yun, na nahack nga yung Facebook niya. So, siguro kung may scam insurance ako noon is mababawi ko pa yung pera. So, next naman is yung account takeover. Ito yung mga na-access yung GCash account ninyo ng ibang tao. Tapos, yung naka-access noon is nag-express send siya ng sarili niya using your GCash account. So dito hindi ko alam kung paano natin siya mare-report kasi nga syempre kapag nagamit na yung GCash nyo ng ibang tao is hindi nyo na siya makukuha or mahihirapan na kayo makuha siya. So kasi kapag nangyari yung ganito sa inyong scenario, dapat talaga is magre-report kayo sa GCash, magsasubmit a ticket kayo. So next naman is yung online shopping fraud. So ito nagbayad kayo using Express Send Money, sana bilhin yung online pero yun nga yung website o yung platform ay fraudulent or peke. So yung mga nabibiktima ng ganito, hindi ko nilalahata pero kalimitan talaga isa Facebook Marketplace. So ano yung mga hindi covered? So dito unang-una na nga nakikita nyo naman is hindi covered yung mga namaling number sa pag-transfer or sa pag-send money dito sa GCash. So kaya wag nyo expect na kapag may scam insurance tapos nagkamali kayo ng number is ibabalik nila kasi hindi po. So hindi rin covered yung mga money transfer o GCash Express Send na ginagamit ng mga recruiter kapalit daw ng pinangakong trabaho. Hindi rin covered yung mga may claim sa kinalaman sa cryptocurrency, jewelry, watches at kung ano-ano pa. Hindi rin covered yung mga claim tungkol sa loss of employment, accident, sickness or injury. Hindi rin covered yung mga money transfer mula sa isang business account or kahit anong business-related transaction. Hindi rin covered yung anumang loss na may kinalaman sa iyong trabaho. At lastly, hindi rin covered ang anumang insidente tungkol sa start date or after the end date ng inyong insurance cover. So ito nga scam insurance ay halagang 30 pesos lang at valid siya for 30 days. So malaking malaking tipid na yun kasi kung sa 30 days marami kang nagiging transaction dito sa GCash, ay talagang makakatipid ka. So, hindi siya yung kada transaction mo or kada express send money mo is i-click mo to, magbabayad ka ng 30. Hindi siya ganun. So, valid siya hanggang 30 days. Tapos, up to 15,000 ang pwedeng makover dito sa scam insurance. So, goods na talaga yon. Kaya sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang!